next chapter of my continuing reportage to the people about all of the developments concerning the flood control mess that we are confronting right now. Today, what I will be showing you is because alam nyo yung una, there were three phases to the entire process. The first phase was to find out what the ghost projects were, what were the subspec projects that were made, what were, etc. Yung problema. The second part is to find out who was responsible so that they can be answerable to the people for whatever it is that they may have done. Kung may kickback na malaki, kung hindi sinong gumawa niya, hinanap natin. So that's the second part. The third part is what reforms are we instituting? What did we learn from all of this? From all of this catharsis that we had to go through. What have we learned? One of the things, isa sa pinakamahalagang bagay na maliwanag na lumabas sa lahat ng mga investigasyon, sa lahat ng mga pangyayari, ay nawalan tayo ng transparency. Hindi nakikita ng tao kung ano talaga ang pangyayari sa loob ng pamahalaan. Kaya naman kung ano-anong ginagawa, walang nagsusumbong dahil hindi nakikita na itatago nila. Itong mga wrongdoers na ito, tinatago nila yung kanilang kalokohan. Dahil hindi naman masilip ng pangkaraniwan na tao o kahit ng mga opisyal kuminsan. Kaya maalala ninyo, there was a case that a governor wanted to inspect a flood control project. Yung kontratista ayaw papasukin yung governor doon sa mismong may pulis pa silang kasama. Pinigilan yung governor. That's how bad all of the transparency situation was. Kaya tayo nandito ngayon upang i-roll out, that we use that word, on the DPWH Transparency Portal. And ito ay isang sistema na ating binuo upang kahit sino, hindi kailangan opisyal, kahit sino na kung nais nilang maghanap na impormasyon tungkol sa isang project, tungkol sa project doon sa kanilang lugar, ay maaari nilang gawin. Kaya dito po, yan yung that is the title page. And let us use, namili kami para madaling pag-demonstrate. Namili kami ng halimbawa, itong Eliseo Trinidad Access Bridge Project sa Pampanga River. Kung titignan ninyo, gamitin nyo yung search bar, makikita ninyo agad sa portal ang implementing office, ang contractor, ang halaga ng proyekto, ang accomplishment, completion date, at yung report. At agad-agad, kung meron kayong tanong, may issue tungkol sa proyektong yan, pwede niyong pindutin ang report. Yan. Kung saan maaari ninyong itag ang proyektong bilang completed, defective, duplicate, unfinished, o ghost. Kung hindi naman, pwede ninyong makita ang ibang impormasyon pa tungkol sa proyekto tulad ng location data, kung nasaan, pati may lagay natin sa mapa, ang location data, map view, at saka yung eksaktong location ng proyekto. Meron ding tab para sa procurement detail. Paano ba pre-procure ang mga materials para dito? Kung saan naman makita ang approved budget para sa isang kontrata, mga petsa ng procurement activities, kailan yung mga buying doon sa mga sa gamit, kung kailan na-advertise, kailan pinabid, kailan in-award, at iba pang mga detalye ng mga kontraktor na lumahok sa bidding at ang mga winning bidder. Meron naman sa Documents tab, Documents tab naman, maaaring ma-view o ma-download ang mga ito.
Ito dahil ginagawa natin full disclosure. Dahil karapatan na malaman ng lahat kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Bawat proyekto, merong geotag na photo. Saan yung photo? Yan. Geotag na photo. Geotag, ibig sabihin may location, very specific location. Mula simula, habang ginagawa, at hanggang matapos, kung may ghost project, madaling makita ito. Ito ay patunay na ang ating transparency ay may kasamang traceability. Mahina. Ang isa sa pinakamagandang feature ng Transparency Portal sa pagtutulungan ng DPWH, Philippine Space Agency at ang pribadong sektor, maaari nyo rin makita ang satellite na images nito. Ito, kagaya niya. Kasi yun yung nasa Maynila kaya. Kapag may sakit sila. Tiyakin natin na kung may makitang hindi tama o labag sa batas, aksyonan natin kagad. Lalong-lalo na pag ito ay naituro sa atin ng ating mga kababayan. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, lahat po ng ating mga kapwa Pilipino, huwag kayong magdalawang isip na meron kayong isusumbong ninyo para mapag-aralan namin, matignan namin, ma-assess namin kung talagang may problema o hindi. Para naman mas madali ang pagtatanong, meron tayong AI, gumagamit na tayo ng AI assistant na sasagot sa inyong specific queries sa Pilipino man o sa English. Dinisenyo ito para makatiyak na kahit hindi ka techie, kahit na hindi ka technical, madaling ayusin ito. English at saka Pinoy at saka Tagalog na pwedeng gamitin ito. Halimbawa, gusto mong malaman ang mga proyekto kontra baha sa Kupang, Muntinlupa. Tutulungan tayo ng AI ng portal na makalap ng lahat ng impormasyon tungkol sa barangay na ito sa Muntinlupa. Kagaya na. Lahat mo. Ay, hindi na Slavic. Hindi. Ito. Dito nasa kanan. Ayun. Alright. Kung halimbawa naman kayo interesado sa mga proyektong ipapabid pa lang, available naman sa portal na ito ang live streaming ng lahat ng ongoing procurement activities ng DPWH. Nag-live na ba tayo dito sa ayan na. Kakasimula lang nito kaya tinatanong ko kung nag-live na mo, kung nag-live na nga. Ayan, yung pwedeng manood sa mismong bidding process. Kasi, yung panahon ng termo na puro investigation ang ginawa. Gaya na lamang ng mga proyekto ito ng DPWH sa NCR na kasalukuyan ay pinapabid ngayong araw. Ito na nga, pinapabid ngayong araw. Ididirekta tayo ng portal sa page kung saan maaari ninyong mapanood live ang bidding process. Ito mas komprehensibo sa ating sumbong sa Pangulo website dahil talagang napakarami na ang informasyon. Yung mga yan tauhan. Ang Transparency Portal ay hindi lang isang website. Ito ay isang pangako. Ito ay isang sagot na digital na pader laban sa korupsyon ay magpapatibay sa ating paniniwala. Ang pamahalaan bukas, tapat at nakikinig sa sambayanan. Kaya hiyakatin natin ang bawat Pilipino na makialam kayo, magtanong at mag-monitor. Gamitin natin ang bagong portal na ito at kasama natin itayo ang isang bagong Pilipinas mas maayos, mas matibay na infrastruktura at buo ang tiwala ng tao sa kanilang pamahalaan. Maraming salamat. Meron lang ako idadagdag. Meron na rin pala portal just as a postscript. Meron na rin ganito ang SSS at saka ng PhilHealth. Kaka-report ng DICT sa akin. Dapat yung Asian yung malakas. So that is one of the reforms
na nanggaling sa aming mga natutunan, sa experience na ito, sa kakaimbestiga, sa kakahanap, sa mga proyekto, na flood control na talagang maraming ang problema. Kaya sa aking palagay, alam nyo, Sila yung nag-harvest. sunlight is the best medicine. So open everything up to the sunlight, because the people need to know. I hope that this will satisfy this will satisfy our need and our desire that with the process now that people have no faith in, na walang katiwa-tiwala ngayon ang taong bayan. Hindi mo naman sila masisi, pero wala silang tiwala sa sistema ngayon. Ay sana naman ito ay maibalik natin ang kumpiyansa ng ating mga kababayan sa ating pamahalaan. At I know it is just the first step, but it is just the first step. We will keep going on this. Alright? Maraming salamat. Thank you. Thank you very much, Mr. President.